Alright, welcome back everyone dito sa latest episode ng Quadcom -1, -2. Hindi namin alam na saan natin si Kristan. Busy na lahat kasi grabe yung bardagulan nangyari. As we speak, may announcement na 120,000 lang yata ang kailangan nila para ma-bail out. Yun lang pala eh. Pwede, magandang ano pala to, no? Magandang kalakaran pala, no? Pwede ka humingi ng 300 million, tapos pag nahuli ka, 120 lang, pwede ka na ma-free ka na, back to reality ka na. Parang magandang ano natin. Kaya para pag-usapan ito mga magagandang pangyayari sa ating mga ah, kababayan, sa ating minamahal, bago natin puntahan. Oh, by the way, Mark, thank you for also sharing. Na-leak na rin pala eventually yung bilyonaryo, yung sinasabi namin survey. Hindi kami Oo, nagkukuha. Yung mga Tweety birds tabla namin na. talaga. Na-double check yung mga Tweety birds namin. So, tama rin yung sinabi ko na single digit difference. So, Mark, magsimula muna tayo. Bago wala pa si Chris, kung yung gigil natin kasama, pero ako yung dapat mas gigil kasi ako yung, ano, yung tinataunt ng mga isang taon ng mga money-money na yan. Ano bro, kamusta na? Were you shocked when it happened? Parang mas may information tayo, mauna pa sa mainstream media. Meron na tayong mga videos natin doon sa group natin, no? Kamusta bro? Oo, nagulat ako. It was around midnight eh. Tapos biglang may naaresto daw. Tapos maya-maya may na-receive ako, may video na. O tapos ang tagal na bago na-report sa news eh, di ba? Pero kumakalat na sa Facebook sa mga political na vloggers na naaresto nga itong si Franco Mabanta for extortion dito kay Congressman Martin Romualdez to the tune of 350 million pesos lang naman. Doon pa lang Doon pa lang hindi ko magets itong si Franco paano niya naisip na papayag si Romualdez na bigyan na siya ng 350 million para lang hindi ilabas yung video. Di ba? Doon pa lang medyo mag-iisip ka na eh. Pero tapos syempre ni-report na ng news, lumabas na yung mga videos and kompleto yung mga videos eh. From the meeting doon sa hotel, from the sumunod yung delivery doon sa mga tao niya. O tapos ang ano doon, yung mga tao niya, after makuha yung pera, dinala diretso kaagad kay Franco at doon na siya na-raid, na-aresto at caught red-handed ang sabi nga nila or caught in the act. Kaya sa totoo lang, of course si Franco, meron siyang sinasabing depensa, meron siyang pero ang hirap talagang lusutan kasi pag NBI ang tumira by the book eh. They've done this hundreds of times, thousands of times. By the book lahat yan, yung kanilang from the mark money, dun sa kanilang pang-record, dun sa so malinis yung pagkakagawa and ang tawag ko diyan high risk, high reward. medyo high risk talaga yung sinubukan gawin ni Franco. Kasi High yan ang risk, nangyari. higher reward. Higher reward. Oh, 350 million ba naman kahit sabihin mo ng bilyonaryo itong si Martin Romualdez kasi mayaman naman talaga sila, di ba? Masakit pa rin yung 350 million, di ba? Hindi mo basta-basta mapupulot 'yon. Kaya ayun, ngayong araw I think naka-bail na yung mga kasama niya, 120,000 bawat isa. Si Franco ang hindi pa naayos. Meron sa mga requirements daw na kulang. So malamang he will be spending the weekends sa detention facility ng NBI. Baka Monday na siya magkakabil, Muntinlupa. magpapiyansa. Yun. Nakadilaw. Pero malapit 350. Kung ano, pwede sila mag-ambag, maging billionaire channel na rin sila. Kaso ang gagastusin Baka nila, yun yung yung target nila, recto billionaire. money, yung budol money, yung sabi ni Matibag. Kung may tatanggap nung 70 million yon pero puro pera gawa daw sa recto. Yung ginamit. 50,000 lang yung totoo. Yung nasa baba, puro mga play money na medyo realistic siguro. Ewan ko lang kung pwede nilang magamit yon para magtayo ng parang alabilyonaryo. Oh, actually, dapat ay i-clarify nila na ano yun, money-money yan, money-money. Kasi sinasabi nila, oh, bakit ang dami palang perang pangbigay ng Hmm. cash, di ba? So parang ginawa pang issue, sinispin pa yung mga attorney Gucci kung sino Oo. nandyan. Si Guanzon, actually Oh, pinangalanan ni Matibag si Guanzon. Sinabi niya, wag makialam kung wala namang masyadong hindi naman familiar sa enforcement sa operations. Ah
ang sabi nga niya gawa sa rekto eh. Budol money yung tawag nila. Yung question naman, bakit kayo sa rekto nagpapagawa? No, pero syempre, ang ibig sabihin nga niya, hindi peke yung pera na ginamit nila Entrap. doon sa operations. Ang sa akin lang syempre, ang pinaka mabigat na tinamaan dito ay yung claim ng Peanut Gallery na they are not funded by, ano yan, paano yun, Richard? We are not Nepo babies. We Not are not sugar sugar baby. babies. Kahit mukha Bukala. sugar baby. Oh my Trending God, ngayon yun, ha? sobrang We are not funded by hindi oligarchs. ko We are talaga not may... a front for dynasty. Who Right. funds us? Extortion! You! So, yun ang and yun nga, si CJ Hero ay may supina na din. She will be Oo. called Hero to to zero na appear ba? sa Hero. NBI by May 11 and nag-deactivate na din siya ng kanyang Facebook. So, kasi yung si CJ Hero, of course, yung tinatawag nilang rising star o yung pinaka-main anchor ng PGMN ay Hoy, nandun daw wag sa kang video. ganyan. Si Dumdum yung main anchor nila. Si Dumdum, ang dami niyang show. Parang Monday, Tuesday, Thursday, Saturday. Wala ba trabaho tong tao to every Pero si CJ kasi ang ano kumbaga, yung ano nila. yung sa mga ibang Uh, anchors nila, pumasok si CJ yung talagang na-develop mula sa Peanut Gallery eh. Before naman siya nag-peanut-peanut na yan, di ba? Hindi naman natin SMNI siya naririnig. dati, di ba? SMNI at ano? Eagle Pero hindi Beat, siya correct? masyadong umingay nun eh. Talagang medyo nakilala-kilala siya online dun sa mga ginawa niyang mga attack pieces dyan sa Sa mga katulad PGMN. natin, mga katulad namin, kawawa. Hindi ko naman Ang pinatutunan to. problema, tinamaan sila lahat. Of course, si CJ Hero, yan, number one. Kasama pa nga siya doon sa Supina. O tapos, ang dami nilang mga anchors na iba, tahimik lahat. Sila James Deakin, sila Edo Manzano. Wala. I would think na they would come to the defense of Franco, pero tahimik lang Uy, wag sila. kang ganun. Correction, correction, excuse me. Unang-una, si Edo Manzanay, first gentleman. First gentleman ng Peanut Gallery. Alas ko pala, friends pala kami ni Ann Quiz. Sabi ko, wait lang, bakit I'm seeing Edo Manzano traveling like, oh my God, friend ko pala yung kanyang mahal sa buhay. Kaya buti nga first gentleman, hindi first family yung inano ko. Pero si James Deacon, ang ating pambansang driving instructor, and I mean it with all respect with the driving instructors in the world, ito ba, parang siya yung nagsabi, PGM, blah, blah, is you, PGMN. Franco, your struggle, your hope, your calling, given a name and a microphone. Talagang Shakespearean pala to. Itong natin, si Deacon, James O Deacon. kaya nga eh. In fairness to Franco di ba? In a period of how many months or a year, mga ganon, he was able to to build up yung network to such a level na ganyan. Kaya mas masakit nung nung pagbagsak eh. Mas talagang mabigat yung crash landing eh dahil nga dun sa nangyari. So of course, syempre apektado lahat Pakiulit. eh. No, bro, bro, that's important. Ulitin natin. He was able to build it na hindi sugar baby, na hindi nepo baby, na walang kinukuhang bayad dito, walang maleta. Sige na, Oo. sabi mo. Actually maapektuhan yung buong DDS na na kampo kasi sila yung mahilig na magtawag na maleta, maleta. Magkano maleta mo? Yung pala doon sa panig nila tumatanggap ng maleta. At ang masakit pa doon for Franco, yung mga DDS vloggers nila dumidistansya na sa kanya, nilalaglag siya, sasabihin nila, hindi, pro Marcos yan, hindi naman pro Duterte yan. And ito pa yung mga vloggers na kasama niya from the start. Yung mga early DDS days, 2016, 2017, 2018. Sila pa yung mga unang dumistansya at tinuturo siya na, hindi, makamarko siguro yan. Dinidistansya nila from the Duterte brand and camp, di ba? Yung iba nga, nag-attend pa sa kasal niya eh. A few months ago eh. Di ba? Doon na lang titignan mo eh. Kung yung kanyang wedding is who's who ng mga OG DDS vloggers. Di ba? Yun yung kanyang mga talagang nakasama during that time. Yeah, but I was always wondering, like, ano bang gusto nila mangyari sa buhay? Kasi parang ang napaka-konyotic yung mga nandyan, mas konyo pa sa akin, or at least pretentiously konyotic. At the same time, may MAGA, at the same time, may mga DDS, at the same time, may MAGA DDS, at the same time, may ex-BBM, ex-Unity.
Ano ba gusto nila mangyari doon? Parang they were trying to be what? Parang social na SMNI. Ano ba yung ano nila? Yung MAGA, Tucker that's Franco Carlson eh. bang ano vibe mo? Alam mo na si Franco is ano eh, yung ganong belief system, that's Franco Mabanta. Yung sa DDS side, yung sa ano eh, kung totoo itong mga nakita natin na extortion and ano, it shows na para sa negosyo, 'di ba? In preparation for the 2028 elections na kung ganun talaga, kung yun lang kanilang magiging modus talaga, ang pangit kasi attack and collect, ACDC, di ba? Attack and collect, defend and collect, which is, kasi syempre, magtatanong ka saan ba galing yung pinapopondo nila dyan sa negosyo? Galing lang ba yan sa benta ng peanut butter? Sa benta ng mga mugs, ng mga t-shirt? Is that enough? Para sa kung merong mang talent fee, sila James Deakins, Feeling ko sila walang talent fee kaya ganyan lang nakakuha nila. Oo, sila Pero Edo yung Manzano. production at editing, may gastos yan. Alam ko yan kasi pag nagpapagawa kami, doon sa mga followers natin, ang demanding, sige, kayo na magpondo niyan. Mahal talaga gumawa ng ano, yung malinis na production. In fairness Mm. naman, hindi naman sila zoom-zoom lang katulad natin, mga hampas lupa. Sila lahat ng May production mga nila, may mga kumpleto production. sila ng staff, editors. I think they would have researchers as well. Kasi yung mga hit piece nila medyo ano din. So, it's a complete team din. So, in fairness, maganda din nga yung kanilang ano, maganda din naman yung production value nung kanilang nagagawa ng mga hit pieces laban dun sa mga nakakaaway nila. Ako ito ang problema kasi especially nung mga huling buwan ng PGMN, masyado ng maere, masyado ng si CJ Hero, left and right, nakikipag-away. Nakikipag-away siya kay, for example, kay Marvin Rillo, yung dating congressman. She was, parang sinasabi niya na we are the real deal, kilalanin mo kung sino binabangga mo. Parang ganun yung Parang may labas eh. kilala ako na may nahuling isang araw na ganyan magsalita. Parang feeling niya, siya lang ang the best, the most amazing. Parang may pagka-Trump the most amazing, the most wonderful people in the world. O nauna yung arrogance. Mahirap magyabang kung hindi kayo nakaupo eh. Magigets ko pa kung Duterte yung nasa Malacanang tapos magagaganyan sila. Kaso hindi eh. Kinakalaban nyo yung administrasyon tapos kayo pa yung nagyayabang. Diba? Hindi talaga kayo sasantuhin. Makahanap sila ng butas sa inyo. At yun na nga, dari doon, di ba? Yan tuloy. Syempre, malaking kahihiyan para sa buong grupo nila. Ano bang sinasabi ng mga Tweety birds? Desperation ba? Kasi I'm not following yung mga ganyan mga trashy people kasi nga tinitant naman ako parang not worth itong mga to. But parang I think they were struggling eh. Hindi ko na ako, I'll not say more on the record, pero parang alam ko may mga una medyo ano pa, may mga wiggle room pa sila and then hindi sila nagta-traction din masyado eh. Hindi katulad ng at least SMNI may konting traction pa rin ganun. Um Parang on the fringe pa sila. Ano eh, parang desperate pa sila to get some sort of funding para lang to stay in the business. Ano bang ano nila diyan? What do you Hindi, know kasi about ano their eh, momentum? ah, sa industriya ng ganyan, okay, kung ano man tawag dyan sa industriya ng AC, o basta political ano, down season ngayon eh. Kasi kumaga, business starts to pick up kapag 1 year before the elections. I mean, kasi kahit yung mga kandidato naman, they would need social media managers, they would need mga video crew, they would need magagandang production. So, kumbaga may side ng business na gano'n naman. Kaso that would pick up kapag ano na, kapag malapit na yung eleksyon. And next year pa yon. So this year siguro medyo downtime, medyo naghahanap sila ng possible na dagdag funding. Pero hindi naman dagdag funding, Richard, yung 350 million eh. Pwede ka na magretiro nun eh. Hindi. Kumbaga kung hindi Siyempre, ka naman gagawa sobrang sila ng lavish, opisina, gagawa sila ng... Magastos din yan. To set up a proper office, you need between 50 million to 100 million. o, Yung di ba, 200 million, pwede mo 100 million, meron ka ng maayos na building, di ba? may office ka na in So, so, fairness. so, hindi, ano eh, that's not survival money, that's Retirement retirement eh. money. Pwede ka nang magretiro eh. Lagay mo sa bangko, you could Intergenerational. live off the interest forever. O, pero, yun nga, baka naging masyadong greedy na one time, big time, malakihan na ganun.
Pero hindi ko pa din Greedy ba magets or eh. Delulu? Greedy ba or Delulu? Hindi kasi yun nga eh. Parang logical na maiisip that Romualdez would agree to just pay you 350 million para lang hindi mo ilabas yung video. You could hold that over him forever eh. 'Di ba? Kahit hindi mo ilabas ngayon, humingi ka ng bayaran ka ng 350 million. What is stopping you from asking another 100 million? 'Di ba? So it doesn't make sense eh. And the thing is, yung nakita ko, napansin ko for the last few weeks, dumadami yung atake nila kay Romualdez. Kasi ano eh, parati naman lumalabas sa feed ko yan eh. So, kita ko na parang dumadami yung tira nila kay Romualdez. Pero the thing is, yung todo pambabash kay Romualdez happened last year na eh. So, last year yung talagang grabing ano hindi They na, missed the train. oo eh, hindi na, pero yun pala, they were probably building up to this. Kung totoo lahat ng mga extortion claims na yun, they were building up para dito sa video na ang sabi nga nung iba, kung talagang meron kayo, if you're for free speech and journalism, bakit di nyo na lang ilabas? Bakit may condition pa? 'Di ba? Parang pare-pareho sila ni Leandro tsaka ni Sara. Pag may That's nangyari very sa good akin, point eh. That's very yung sinabi mo na parang di ba February pa daw yata na shoot yan. Meron silang mga charot na may mga ano, oo, kasaysayan silang ganyan-ganyan. So bakit mo i-release kung meron ka? Sa ano bang hinintay mo, di ba? yun nga. Yung kumbaga ngayon yung palang 70 million yung hinihintay. Kaya hindi pa ma-release. So, yun ang masaklap na nangyari. Na feel bad. Ako honestly, I feel bad. Ako alam mo naman, hindi ko naman tinatago na Franco is a friend. And I feel bad for him na ganun yung nangyari, di ba? Kaso that's the Kawawa game, di naman. ba? Yun ang Kawawa laro. naman, hindi nakakuha ng 70 ba yung hiningi nilang cash talaga? 70 yung first tranche. Parang one-fourth ng Mm, 350 million daw, sabi ng NBI. mm. Kawawa naman. Kawawa naman. Ayoko naman eh, hindi ko na sasabihin. Anyway, nagbe-bail naman mga 100,000 lang pala yung bail na walang ya. Um, Oh, back to business na naman yan within yun nga worry ko actually, di ba? Because there are indeed gonna be real people who are gonna do real independent media, alternative media, independent media. And dahil sa mga ganang kalokohan na ganyan, unfortunately, parang everyone is gonna have suspicions. At least tayo naman, obvious naman, hanggang zoom-zoom lang kaya natin sa obvious na low budget tayo. Ilan taon na tayo, bro, Project Pilipinas? Low budget pa rin tayo low sa budget pa rin. low budget. No Mm. budget. So at least alam ng tao na hindi masyadong ano mga to eh. Mga Oo. hindi pa rin ano. But I think Wala pa for namang that, ano, bro, we should make our maleta-maleta. wala Ano yan? tayong maleta, but we should make our own media company, di ba? Tsaka, I think with everything happening, with elections coming and picking up, let's saw what Sara Duterte very shortly kasi lumabas bigla ulit yung picture ni Sarah na nagla-laptop. Hindi talaga honesty yung policy ng mga Duterte, no? Hindi daw hindi nagla-laptop, gusto maging presidente. Tuloy labas kaagad yung laptop picture ni ate. Baka yung Nakasama pa laptop, di eh, ba no? yung gamit niya pang, ano, pang, Oo. Parang mas maganda pa yung inamin na lang niya na binato niya ng laptop eh. Kesa yung inamin niya na hindi siya marunong mag-computer. Parang mas nakasama pa eh. Dapat sinabi nila, oh, binato ko nainis ako eh. Tanga-tanga kasi eh. Binato ko ng laptop. Hindi naman siya nasaktan o nasira lang yung laptop. Mas maganda pa yun eh, di ba? Parang matutuwa pa yung mga ano niyan, matutuwa pa yung mga followers. Yeah, bato ng laptop. bakit Pero ganun yun, yung lumabas tuloy, sinasabi hindi ni marunong wala bang mag-computer. social media manager si Sarah? Bakit mo sasabihin hindi ka nagla-laptop? Tapos tatakbo kang presidente. Ano tingin sa'yo, Jurassic Park? Eh, batang-bata Oh, ba siya? 40s lang siya, di ba? oo. Kaya nga eh, ano, puro ano, typewriter. Or ewan ko. Si Enrile nga yata nagla-laptop eh. TikTok na nga si Enrile eh. Oo. Tapos ilang years siya sa DepEd, di ba? Ang pala Ha, pa, Naging DepEd yun secretary. nga eh. Di marunong mag-laptop. Walang iya talaga. Bakit ganun ang bansa natin? Tuloy, nag-trend yung picture niya na nagla-laptop, di ba? Baka pwede siya mag-crash course Oo, crash. sa Ano AMA, tuturuan sa sa kanya? STI, yung mga Wala, informatics, ganun. HTML.
Wag kang gano'n, maging coder yan, maging coder yan. Hindi ba, I don't know kung nakita mo yung pinost ko yung interview namin ni Justice Carpio the other day. Ngayon, ang dami nagka-quote na walang yan, hindi na sinasabi galing sa interview namin. But anyway, nagte-trending na yung ano namin ni interview ni Justice Carpio at sabi ni Justice Carpio, mukhang hindi na Sara Duterte, gano'n. Hindi na Duterte. Sabi ko, bakit? Paano ka sure? Baka Omar Duterte ang maging next president. Hindi lang Baste. Bakit Si nagre-react 10 ka? billion. Come on! Baka Hindi, umabot pero, ka na tumakbo pero ng kaso. gaganyan ka, Richard, baka magdila anghel ka. Ingat ka din. Kaya nga The eh. Dutertes are not Kinakabahan ako going eh. away. Kahit Kinakabahan matalo ako eh. natin sila sa 2028, talagang nandyan yung ano, hindi sila, they're not going away anytime soon, di ba? So, Kaya nga sabi ko, Sara na lang, at least hindi nagla-laptop. Baka kasi wag nagla-laptop, baka parang Trump din yan, biglang magpo-post yan na annihilation, gano'n. But going back to Sarah, mukhang the numbers are, medyo mukhang delikado na si Sarah. I mean, we'll talk about the Lenny numbers picking up, something we have been saying for months na dun sa private saver na na-leak na ngayon, thanks also to Mark sharing bilyonaryo na single digit na lang. And that's before pa itong impeachment. before yung Yan. mga Before AMLAC, AMLAC and the, exactly. So, who knows, 'di ba? Actually, hindi nga who knows eh. Nakita ko yung kaibigan natin from Okta. Um si David, no, si Guido the other day was saying na expect na nila with all of these exposés, lalong bababa yung numbers, it's gonna get tight. So tight that I think Tulfo could be even leading in a head-to-head race right now. If there's a head-to-head, baka Tulfo pa ngayon number one. I won't be surprised, di ba? At the rate things are going. And baka Lenny tie na with Sara, if not more. So things could get very interesting. Pero anong basa mo, bro, in terms of, eto na, 3 weeks na natin fina-follow itong hearings na ito, no? So anong basa mo ngayon, bro? How deep we are? Lampas daw sa 150 ang bukas na suportahan nito. So even some of the conservative numbers I've seen, that will clear the one-third requirement. So mukhang halos sigurado na ito, no? But I think oh, more, halos sigurado na ano, definitely 106 sisiw na sisiw. Kasi yung sa committee members pa lang, 55 na yun eh. Tapos, di ba, ilang membro ng Lakas, ilang NUP, ilang party list. Tapos yung mga iba pang mga ah, vote against kay Sara. So, yung 106 sigurado na yun. Ang pinag-uusapan na lang, kaya bang maabot yung level nung last year na bumoto for the impeachment after lahat ng pananakot na ginagawa ng kampo ng mga Duterte. Lahat ng mga threats nila, nandiyan na naman, they would use na naman the INC, they would use the hindi kayo mananalo sa election. Nanalo na nga eh. Di ba nangyari na nga nung last election, wala din namang most of the candidates won din naman. Tapos si Sara tatakbo. So yun na lang yung pinag-uusapan kung ilan yung bilang. Pero more or less next week may impeach na talaga si VP Sara. Ang tanong na lang, di ba, ang mainit na tanong nga ngayon, will she resign? Aabot ba sa Senado? Will she resign? Kasi may ganong strategy, may narinig din ako, na if she resigns, ang strategy is baka hindi na ituloy yung impeachment sa Senado. Kasi nag-resign na eh. So, she could run again sa 2028 for president na dahil hindi siya although tuluyang na. mag-resign na siya, hindi, wala na yung immunity niya. So baka mamaya pwede siyang habulin on other fronts. But yeah, I mean that's one issue na pwede natin pag-usapan. Kasi unprecedented waters tayo. In fact, until now may legal debates about the level of immunity that the vice president can enjoy. Kasi sa president, medyo clear yung sovereign immunity dahil ayaw mo ma-distract yung presidente sa mga kung ano-anong kaso. But in the vice president, I think a lot of constitutionalists still are having different debates. But I doubt mag-resign si Sara. That would be crazy. Although, wala naman siyang ginagawa. So kung mag-resign siya functionally, the same lang yung situation. Depends sa estimate nila sa numbers siguro eh. Sa Senado eh, kung feel niya na they don't have the numbers and merong chance na baka ma-convict siya. So might as well, unahan na niya, makakatakbo pa rin siya sa 20. Kumbaga mas madaling pakiusapan yung mga senador na wag niyo na lang ituloy yung trial kasi nag-resign na naman ako eh. Diba? Baka yun yung deal na ilakad nila. So, yun yung isang pino-float na possibility na nangyayari. Which Although, means baka, yeah. Although si hindi, Lorna baka, Kapunan, no, meron siyang interview dun sa kabilang channel just oh, the other day lang, maintaining na
hindi obra yung resignation moves na yan. But for me, just them discussing it shows na baka there's a vulnerability na in the air, no? Na wala dati. Ramdam nila na yung mga senador na yung ibang senador na ah, they would expect na that would vote to acquit. Merong chance ang nakakausap eh. May chance ang to convict. And of course, syempre, yung bigat ng ebidensya plus the damage that the actual impeachment trial would do to her brand eh. Lahat ng ebidensyang lalabas. Kasi like sa AMLAC, wala ka nang lusot dyan eh. Kumbaga ngayon, pwede ka pag mag-iwan ng konting doubt sa ng public na baka daw. Di ba? Pinapakalat nila, meron daw glitch. Anong glitch yan? Inaccurate or yung presentation may mali or inflow, outflow, pinagugulo na. Pero pag lumabas yung mga actual na bank accounts, paano pa di-dispute yun? Di ba? Na for sure lalabas sa impeachment trial eh. So, yun din yung isang kailangang isipin ni Sara eh. Is she ready na lumabas lahat ng mga detalye yung mga hindi lumabas dito sa 3 araw ng Congress hearings, lalabas lahat sa trial yan. So, ready ba sila? Yun ang kailangan timbangin ni Sara. Um, wa- Talagang ano, no? Speaking of that, so obviously, hindi natin pwede pag-usapan yung si Sara Duterte without talking about yung presidential race. Kasi yun ang talagang ano niya, pinaka-ace card niya na parang ingat lang kayo Yung dyan. panakot nila. Baka babalikan ko kayo in 2 years Oh. from now, di ba? Kahit sila Franco, yun naman ang panakot Oh, nila yun eh. na. Diba? Doon nanggagaling lahat ng yabang nila. Kaya nga nung lumabas yung Pulse Asia na tabla na sila ni Tulfo, nabawasan eh. 'Di ba? Nabawasan ng konting yabang na ops hindi pa pala inevitable, hindi pa pala 100% sure na kayo yung mananalo. The one thing I found there na interest talaga ako, tinambakan ni Sara and tinambakan ni Tulfo and also Lenny si Sara sa Balance Luzon. Yung malaking lamang ni Sara sa Mindanao, yung lamang niya sa Visayas, nahabol sa Balance Luzon eh. Sa Metro Manila, tay pa, dikit pa. So, kumaga dito sa Metro Manila, alam mo na hati, may mga maka-Duterte, merong mga ayaw sa Duterte, pero sa Balance Luzon, which includes of course Bicol, Ilocos region, and yung mga malalaking Southern Luzon and Central Luzon, natambakan si Sara Duterte doon sa Pulse Asia with Tulfo and also with Lenny. So yun ang I think na medyo nagulat din ako nung nakita ko. So, it shows us na merong path to victory. Even with a very solid Mindanao, may daan eh. So, ang tanong na lang, saan mo susubukan kunin yung natitirang percentage na of course sa Balance Luzon, ang laki na ng lamang mo eh. So, you would either get it sa Metro Manila na tabla ngayon or sa Visayas na malaki pa yung lamang ni Sara. Kasi syempre, pinakamahirap kuhanan yung mga nasa Mindanao. So, yun ang strategy. Pero yun nga eh, like, obviously, pag may mga ano ka, granular analysis, lalabas na hindi rin ganun ka-solid yung 90%. Baka pwede mo ibaba sa 70%, 75%. Kasi ang taas eh, sobrang taas. So, Hmm. and alam naman natin, reality ng elections natin, may tinatawag na command vote, market vote, di ba? Air war, social media war. So, Hmm. to say na given yan doesn't say much dahil kung given na yung mga numbers, why would Lenny go so high? Now, suddenly, kaya niya up to 40%, right? But before we go to Lenny, pag-usapan natin Tulfo, no? So this is someone, si Idol Rafi Tulfo, pinag-usapan na natin isang dekada na, di ba? Nung panahon pa lang ni Duterte na tumakbo sa. Parang inisip ko, wait lang. Parang alam ko yung ganyan, brand na macho, ano, di ba? Parang Robin Hood, mga ganyan. Ano yun, mga Tulfo yan eh. At saka yung mga Tulfo supporters at mga Tulfo themselves were Duterte nung una, di ba? Until later on, they were able to build their own brand and probably learn also from the Duterte brand. But here we are. Kasi, some are wondering if mag-isip-isip pa yung opposition ukol kay Lenny. Baka sabi ni Rafi, ako na lang. Tignan mo nga, mas malakas pa nga ako sa inyong lahat eh. And baka nga, next thing we know, mas mataas pa si Rafi kay Sara ngayon after everything, di ba? Assuming hindi mag all the way itong impeachment na yan, di ba? Or walang massive plot twist. So,
parang Raffy Tulfo is the decisive factor in this race. Whether he Mm. runs, how he runs, whether he endorses or not, all of that is gonna completely shape the election. Ano, I'm not gonna say much more, but there are other presidential candidate na pwedeng mag-step in if Lenny doesn't run. Nabati sila. They keep on saying Tulfo will be part of the conversation. There's no way around it. Definitely. Definitely. Ngayon, kumbaga dati pa natin sinasabi at ngayon napatunayan ng numbers na at this point in the race, si Raffy Tulfo has the only para possible chance na talunin si Sara. Kung today yung elections, Lenny is getting nearer pero ano pa rin, 8 points pa rin yung kailangan niyang habulin. So, definitely factor si Raffy dyan. And kailangan nila mag-usap by next year. Kung if the numbers hold up, kung ganun pa rin kalakas si Lenny, ganun pa rin kalakas si Raffy by next year, definitely kailangan nilang mag-usap. Isa lang yung tatakbo. O kasi pag sabay tumakbo, definitely walang panalo talaga yon. What is you think, kung ikaw si Rafi ngayon, you're thinking you'll run na lang kaya? Kasi so far, Lenny's saying hindi siya tatakbo. Hmm. Um, Raffy as well, ha? no, Rafi didn't say anything. I mean, yeah, No, yeah. hindi, Yeah, yeah. hindi. Well, sinabi rin niya hindi siya He said tatakbo. ano eh, Yeah, yeah. tinanong siya Okay. nung reporter, is that your final answer? Yes, that's my final answer. So may ganun din, may definitive din na sagot si Rafi. Pero definitely, iniisip niya Sino yan. mas definitive na definitive? How Pareho sila, definitive yung pareho silang definitive? ano eh. I think it's a tie. Okay. Ayaw na, pero tinitignan. Definitely ano, alam nila na meron pa rin chance na if by next year, ganun pa rin kalakas yung numbers nila, na baka sila na yung tumakbo. Depending din kung anong mangyayari sa impeachment, anong mangyayari sa... Those two are still in play. Si Lenny and si Rafi. And who knows, baka may bago pang umangat dun sa ibang mga pangalan na nandun before the filing sa 2027. Yun nga eh. O Grabe to. sabihin ko na din, okay? Kwento ko na din yung nangyayari. Sige, sige, go, go. I told you this Kasi may kanina. trillianista ka rin. Meron kang Ayun, oh, sige yun na. na ang aking Ipasok mo paboritong na. topic Sige na. Oh, ngayon, go na tayo. ang Trillianista. Trillianista movement. Okay? So, Rafi said he won't run. Lenny said hindi siya tatakbo, sa Naga lang siya. Of course, alam natin na baka may chance pa na baka they would change their mind. Pero hindi pa sila habang sila pa ay hindi tatakbo, nagulat ako dun sa mga lumalabas na surveys within the kakamping base, within the admin base. Tinanong, kung hindi tatakbo si Lenny, sinong gusto niyong tumakbo? Kasi definitely Lenny has the best chance among all kakampings to win, di ba? Ah, Siyempre, some would choose Bam, some would choose Risa, pero ang nanguna was Trillanes. Kumbaga sa tinagal-tagal na Trillanes was kumbaga minsan nakikriticize na si Lenny, minsan na yung mga ibang tao parang ikaw na tumakbo, ikaw na lumaban. Ikaw na magpresidente. Siguro ano ah yun nga, napag-usapan natin kanina, may mga tao na sila yung araw-araw nakikipagbardagulan sa Facebook. Sila yung nawalan ng mga kaibigan dahil DDS yung kaibigan nila and nakikipagtalo doon sa mga DDS. Tapos, they want dun sa kanilang standard bearer na lumalaban din kasama nila na hindi takot sa Duterte. So pag tinatanong ako, Mark, ano ba yung Trillianista? So yun yung mga supporters ni Trillanes, pero ang basic description, kapag Trillianista ka, hindi ka takot sa DDS. Yun yun. Pwede ka nilang murahin, pwede ka, pero hindi kami takot sa inyo. We will say what we want to say. Para sa akin naman, tinanong ako Mark, so gusto niyong tumakbo si Trillanes for president. Paano? Pag next year, malakas pa rin si Lenny, malakas pa rin si Tulfo. Mag-uusap naman sila And I'm sure Sentry will go for kung sino yung best chance na talunin yung mga Duterte. Pero as of now, na wala pang isang kandidato na mataas sa surveys at nagko-commit na siya yung tatakbo, siya yung pinipili ng ibang mga
supporters. And that's good for him kasi if he decides na mag-VP, mag-senador, mag-party list come 2028, at least maagang nako-consolidate yung kanyang mga supporters. And sinasabi ko nga yung Trillianista yung militant wing ng kakamping. Sila yung mga talaga nakikipag-away online araw-araw. And lalo ngayon may mga rumors, 'di ba, na possible si Trillanes is malagay sa kabinete ni PBBM. May mga ganung nagfo-float na mga rumor. So, yung mga supporters niya, syempre, ah, parang siya yung lumalabas na first choice sa mga loyalista. Okay? Kasi dahil walang kandidato ang Marcos admin so far, John Vic umatras na din, walang eksaktong kandidato na ilalaban yung Marcos. Napupunta kay Trillanes yung mga boto ng mga loyalista. Sa Kakampings naman, siya yung lumalabas na second choice after Lenny. Pero of course, kung tanungin mo si Senator Trillanes, he would endorse Risa. Okay? So I think that this could be good also for Risa. Kasi kung Trillanista, di ba? If they like Trillanes, kung gusto nila yung tapang ni Trillanes, Risa is not that far off, di ba? Nandun din yung so may ganung dynamics na nangyayari ngayon. Siguro nakikita nila parate sa impeachment, tapos siya yung sa mga interviews, siya yung lumalaban araw-araw, and yung vindication niya after 10 years, I think yun yung Oo, sa major bank na accounts and na all, no? Sa AMLAC and all. oo, na 10 years na he was demonized, lahat ng masakit na salita, lahat ng pero he remained patient and nagbunga lahat ng mga ginagawa niya. Si Digong is in The Hague, Sara is malapit nang ma-impeach. Saka So, Jail Sonza, may ano lang, may post lang iyon. si Tita I Maren mean, Aimee in defense of Jail Sonza. Ano? ito lang yung kay kay Senator Amy Marcos. Nakita ko lang din kanina yung video. Parang ang caption nakalagay is ingat baka ma-Jason Saka. Parang that sounds a little parang medyo May menacing. hypocritical Oo. ba? Oh. Medyo weird lang coming some from someone na during the martial law Sige lang. era. Sige lang, ingat lang. Diba? Hindi, yun lang, di ba? Na ngayon, ingat ka, baka mag-Jason ka, which means na kapag may nasabi ka na hindi gusto ng Cyber libel. palasyo, di ba, makakasuhan ka, maaarestuhin ka ng NBI. I find weird lang, coming from the source, coming from her, na yun, di ba? So, Weird or yun. actually consistent? Actually consistent. Ano naman talaga sila ever since, I mean, to be honest, I mean, di ba, may mga pinatay na mga aktivista, mga others, including from my school, UP, back in the day during martial law, na sinasabi nila may pakanan, connect the dots na lang. Last part, bro, balikan natin ito si Lenny, no? So, di kaya nga, I think yung snippet with Justice Carpin lumabas na, pinost ko rin na, it always starts with Lenny ang pinakamalakas sa surveys. And this goes back to our discussion. Yes, I think Lenny always had yung across the spectrum appeal that always made her very, very competitive. Not to mention, she was a very good vice president. She's a very good mayor. She's a very good person. Given na lahat yan. At the same time, I think the argument of people like Sonny Trillanes, among other Senator Trillanes, is that yeah, she's great and all. Pero ang kailangan natin someone is to clean up the mess. And for that, ibang klaseng tapang ang kailangan mo, di ba? And you need someone na to hold the Dutertes accountable, di ba? So if this is an issue of accountability, hindi lang tapang accountability ng kailangan mo. Kasi otherwise, kung impunity, babalik din mga yan down the road. Omar Duterte na naman in like 10, 15 years from now. The same way na BBM, the same way na who knows what, di ba? So, ang worry ko lang is if that part of the discussion is not handled well, baka mag-regain na momentum mga masasamang tao. Or actually, that opens the space for others to come in. Actually, yung isang worry ng iba, and I don't know if you've seen some of my exchanges with Senator Kiko. Nakita ko si Senator Kiko nagla-like na ngayon nung pinost ko na because if you tell me now kung poly market, I'll say more than 50% chance si Lenny ang next president ng Philippines. Like, all the trend lines are showing na I don't think Rafi will force himself if feeling na talaga everyone is willing to rally around Lenny. And if one of the Tulfos runs even as vice president, yun na yun. Ang hirap na ano yun yan. Reverse yung ganyan train na yan.
and ma-implicit support din ng all of the powers that be, di ba? Lahat ng magaling sa Duterte. So, if this were Polly Market, I would have bet na more than 50% chance Lenny will be the next president of the Philippines with the momentum, with the trend lines, everything. I say trend lines because the trend lines obviously can change, but as Mm. things stand, since last year, grabe yung momentum ni Attorney Lenny, Mayor Lenny. And I think it's just gonna get better and better because every day you see news of how good of a mayor Attorney Lenny is. Hindi lang siya ex-vice president. She's an acting executive official, stateswoman. And then I think the fact na reluctant siya, the fact na in-endorse niya yung paborito natin, si Mayor Vico. Global Mm. Mayor, Bloomberg, Global Mm. Mayor. Talagang napakagaling talaga ni Vico. Congrats. Congrats talaga. Proud na proud tayo. Like, I don't know, bro. I'm feeling good about this. I don't know why. I don't know why. I'm not talking about yung mga nahuhuling nagkokolekta. I'm talking about itong, parang the tide is a bit shifting. And knock on the wood, parang the stars are kind of aligning for a very good president in 2020. Kaya naintindihan ko rin when I say, and I'll stand by what I said. Sabi ko, whatever Lenny wants, I hope she'll endorse a proper process. Kung ayaw niya Mm. siya kaagad, kung tingin niya dapat dumaan, di sana kasama siya sa proseso. And if siya pa rin napipiliin, then no problem. Pero sana hindi lang survey yung basis because presidency is not only about popularity. How many times we have been proven that? But it's about competence, courage, conviction, all of these letter C's na mahalaga to bring about decisive change. That's not saying that Lenny doesn't have it. I'm just saying, but Lenny's not the only one who has it. In fact, Kiko, I think, has it too. Bam definitely has it. Riza definitely has it. Sunny definitely has it, di ba? Actually, ang problema natin ngayon, ang daming magaling eh. Ang daming pwedeng good president na next. No, Mark? Oo, marami. Na I think yung kung ano man yung kulang kay Lenny na nakikita nating maaaring maging butas niya, doon papasok nga yung yung magiging choice niya for vice president. Kung maaaring na yung iba ay hinahanapan siya na parang dapat parang mas kamay na bakal or doon na lang mag-compensate sa sa vice president para at least we could fill that gap na maaring hinahanap nung iba sa kanilang tandem for 2028. Pero totoo yung sinasabi mo, talagang yung momentum is ramdam mo yung pag-shift ng momentum eh. At yan, lumalabas na sa mga At may two survey years pa, results bro. At and may 2 years pa. Ang daming time to consolidate this. namin pa. And maganda yung ginagawa ni like yung kanilang tourism for Naga, 'di ba? And with yung star power nandun yung kay Lenny eh. Uh, we could see na yun isang mama vice lang 'di ba? Talagang pinag-usapan yung kanilang tourism campaign and it would really do wonders for Naga and ituloy niya yung mga ganong klaseng proyekto kumbaga that would really help yung kanyang syudad and at the same time showcase yung kanyang kakayahan bilang as an executive. Absolutely, absolutely. Uh, I think we can end it on this kasi baka may mga sasabihin pa tayo, baka madulas tayo. And I mean, it's a developing story pa rin. Ano ba nangyari? Nawala ba yung internet ko? It's a developing story. 1 second, guys. Ayan, yung ating lumang internet style. And baka ikaw yung nawala, Mark. Wait lang. Ayun. Kung kailangan ko Ayun. Ayan. Ito na. I think we can keep it at there, Mark, no? Baka madulas pa tayo dahil as we speak, inaayos pa yung bail money ng mga kaibigan natin dyan. Tapos yung mga tao nilalabas pa yung mga picture ng, yeah, I have picture with all of them, with Digong, Marcos, and all. So what? Like, it's not like kaibigan ko sila. And just to be clear, no? People can watch yung debate ko with Sasot, no? So way before all of this Libayan versus Falsis, I don't know, Christian, ganun. Di naman tayo nagyayabang, pero kasama tayo sa mga first public debates na yan. But I only did it once because I just felt, I won't say much. I think that was it. Serbisyo ko na sa bayan na yan. Tama na yan. Alright? So that's why hindi ko na inulit. But I did it at the height of Duterte power. No offense, but it's easy now to debate the DDS people kasi wala naman sila sa poder. Pero back in 2019 when I did it, it was very, very scary, tough, and all of that. Pero tuloy-tuloy pa rin. And thank you kay Attorney Falsis and a couple of other good friends natin na basically nag-ano sila. They were able to strongman me. Sila yung Robin to Batman natin na teamwork tayo. So, kung mga bardagulan, matagal na natin ginagawa yung mga bardagulan na yan. And I'm glad very much, Mark,
You're still doing what the great things you're doing. And alam mo naman, Mark, you're friends with everyone, but and friends to all, enemy to none. Pwede ka namang hindi FA secretary. And then Kristan, of course, Kristan, marami hugot din yan sa ano sa Money Gallery eh. Kaya he said it na lang for all of us. And then si Attorney Falsis, of course, nasa kabilang channel yata as we speak. All right, thank you very much, brother. Is there Thank anything you. you have to look forward to? By the way, may announcement ka ba about Progresong Pilipino para sa bayan? Yung progreso para sa bayan. Vico, do you want to tell us something about it? Yeah. Hindi, yun yung pinaka-group na binubuo namin. Kasama ko mga fellow vloggers, tsaka mga iba't ibang areas sa bansa na mga coordinators and mga leaders na we want to do positive change. Sa mga communities lang muna namin. And of course, we want to be involved din sa political debate online and isulong yung mga ideals na gusto namin sa isang political leaders. Which is of course, hugot din sa sarili kong like Isko, like Vico, like Sunny Trillanes. So yung mga characteristics ng mga good leaders na nakikita namin and sinusuportahan namin. So hopefully, pagdating sa mga elections in the future, mas organized kami. So makakatulong kami ng konti doon sa mga kandidato na susuportahan namin. So please follow us on Facebook, Progreso para sa Bayan. And ito meron lang din, check out nyo yung trailer nung Drug War. Okay? So it's a upcoming series na hindi pa ako saan i-stream pero upcoming series siya about the realities noon sa EJK. Starring Ian Veneracion, Jan Arcilla, Harvey Bautista. Ang ganda nung I watched yung first episode kanina, nagka-private screening. Ang ganda ng quality. Tapos siya, it's based on real events pero mga fiction siya pero nakabase doon sa 2016 Tokhang years ni Digong. So abangan nyo, check out nyo yung trailer kasi ang ganda ng pagkakagawa ng series. Oo. We need more of that talaga, bro, no? Yung coming to terms talaga kasi grabe yung nangyari. Kasi may mga movies na tayo about martial law and all, di ba? But I think itong nangyari, mga EJ case and all, I think we haven't come to terms with it. And dapat Oo mga tao, yung horrors na nangyari. Otherwise, purong propaganda lang, mga mani-mani lang. Yung Mayu-humanize yung yung 100%. mga victims noon, yung mga pamilya ng mga victims noon, and talagang magiging invested ka doon sa storya pag napanood mo eh. Tsaka malaman ko sinong tunay na animal. Kaya deserve nila yung nangyari ngayon. On that note, thank you very much, brother. Maraming salamat. Looking forward. Next month, no, let's do more in person na lang. And then hopefully, tuloy na natin ito, plan natin, God willing, tour natin with Kristan, with Jez, and the group. Let's do it also with Sir Ronald. Tapatan na natin yung ano pangalan ng mga comedians na yan? A Full certain Pals. Cool Pals. A certain Cool Pals. A certain Cool Pals ang alam ko eh. Kapatan natin yan. Akala nila sila lang mga ganun. On that, thank you very much, bro. God bless and talk to you. Gawa tayo ng media company natin. Tara, game. Sariling sikap.